Right, magandang umaga sa lahat. For this tutorial, ituturo ko sa inyo kung paano natin ma-implement yung ating bagong update, no, sa ating mga existing Wi-Fi hotspot or piece of Wi-Fi software. So for this video, I dedicate this tutorial for Microtech users. Kung paano po natin ma-integrate itong bagong voucher store na ginawa natin, no. Ah, So, kagabi nag-update tayo, naglagay tayo ng online voucher store na para hindi na po kayong mahirapan sa paggawa ng inyong mga portal. Automatic na po mag-generate yung ating system ng voucher store para sa inyo. So, dito na bibili ang inyong mga client ng voucher code using e-wallets. So, maraming natatanong kung paano po ito ma-implement. Actually, napakadali lang po itong ma-implement. Knowingly, alam nyo naman kung paano at least may knowledge kayo kung paano mag-edit ng kahit na maliit na HTML code. Para madali, i-demo ko na lang. Okay, so assuming na marunong kayong mag-generate ng voucher code sa inyong Microtech, so gamit ko pala yung Micmon. Micmon yung gamit ko as a voucher generator. And naka-default po yung ating naka-default po yung ating hotspot. So depende sa inyo, no, kung paano ninyo kung ano yung template na gamit ninyo. Pwede din naman, pwede nyo lang sundan kasi button lang naman ilalagay natin eh. Dito tayo maglalagay ng button sa ilalim ng connect button or depende sa inyong theme, no, kung login o ano pa dyan, pwede na inyong malagay dito. For demo purposes, gumamit ako ng default at Microtech template para may basihan kayo kung paano nakin ito ginawa. Now, so since wala pa po tayong voucher code, gumawa ko ng dummy account. Wala pa po tayong voucher code dito sa ating account, no. Wala yung available na voucher. So, nag-generate ako sa Micmon ng mga voucher codes. Ito yon. So, yung gagawin natin is i-upload natin ito sa KLCIS voucher system. So, dito nalilito yung iba kasi they thought na kapag meron silang KLCIS voucher system na account, automatic na dito na lang sila gagawa daw ng voucher dito. Well, actually, hindi po ito feasible kasi hindi naman po connected yung Microtech nyo sa KLCIS eh. Yung KLCIS, isa po itong independent uh, processor na kung saan dito nyo lang po niloload or na-store yung inyong mga voucher codes na nasa Microtech na ninyo. Okay, so kung titingnan natin, meron na tayong generated na voucher dito. So, yung mga generated na voucher dito, i-extract lang natin at saka i-upload sa KLCIS voucher system. So, yan po ang pinakamabilis na explanation dyan. So, gamit natin is Micmon sa pag-generate ng voucher. So, yung gagawin natin is i-download natin ito as CSV. Download lang natin. Pagkatapos atin i-edit natin ito. So, ang gagawin natin is ganito. Okay, 3 hours, 6 hours. So, by default kasi username at password ito eh. At meron kayong mga template na username na lang at nag-aakyan as password. Pero yung default template kasi ng Microtech ay username at password. Yung KLCIS naman is voucher code lang ang kailangan mo. So, dapat ma-set up mo ang iyong portal for username at that will act as also as password, no? Dapat same sila. Kasi po voucher code lang kailangan natin eh. So ito i-delete lang natin to. Format natin yung CSV kasi kailangan po tugma sa format na kailangan ng KLCIS. So dalawang column lang kailangan ng KLCIS. Ito yung mga voucher code, no, username at saka yung amount. Yun. Yan lang po. Okay.
So, format natin. So, halimbawa ito 5 pesos ito. Yung 3 hours 5 pesos. Lagyan natin ng amount, no? Yung 6 hours, gawin natin 10. So, i-drag ko lang pa ilalim. Yon. Saka ang gagawin natin is burahin natin to. Hindi natin yung kailangan. Saka ito. Saka yung sa taas. So, ito na lang po yung itsura niya. Merong voucher code at amount. Okay? So, yung iba, nahihirapan, hindi kasi ko daw, sabi nila, hindi daw matanggap ng KLCS kahit na format nila ganito. So, ang gagawin nyo is i-highlight nyo lang itong amount. Punta kayo dito at i-click nyo itong number na format. Saka tanggalan nyo ng decimal places at saka i-save. Goods to go na po yan. Then, i-upload natin ito sa KLCIS. Upload. Tayo natin ma-populate yon. Populate na yung ating mga voucher codes. Na-populate na. Yon. So, ang next natin na gagawin is set up natin yung ating voucher store. Okay, by default, wala pong laman ito. Burahin ko na lang muna. Para makita ninyo kung paano natin ito ma-implement. Okay. So, kapag pumunta tayo sa dashboard, makikita natin dito yung available vouchers natin. Meron tayong 5 peso at 10 pesos. Now, ang inyong voucher store, kung i-check ninyo, wala po itong laman. No? Wala pong laman yan. Kasi hindi pa natin na-set up. Okay? Hindi pa natin yan na-set up. So, kung paano papalitan itong logo, saka yung title, punta lang kayo dito sa customization. Ito. Palitan nyo yung name ng hotspot nyo, saka mag-upload kayo ng logo. Now, para ma-set up ito, so since nag-upload tayo ng 5 pesos saka 10 pesos, so mag-set up din tayo dito ng 5 pesos saka 10 pesos. So, kanina, 3 hours yon, 3 hours of unlimited internet. Tapos, lagay natin ng 5 pesos. So, gumawa tayo ng description. Sabihin natin na 5 Mbps ULDL. Saka maglagay sample no expiration. Saka lagay tayo ng unlimited bandwidth. Yon. Pwede na yon. Saka save. So, if i-check natin to, yung ating voucher store, automatic magpa-populate yan. So, ito, ganito yung itsura. Yun. O maglagay tayo uli para guminhawa yung itsura sa desktop view. So, 6 hours. Lagay tayo ng 6 hours. 6 hours of unlimited internet. Tapos, kopyahin na natin, limbawa 10 Mbps ito. ULDL. Saka no expiration, unlimited bandwidth. Lagay natin na good for work from home. Depende sa inyo, kayo na bahala dyan. Okay. So, refresh natin ito. Yun. Meron ng 2 cards. At yung ating voucher, yung version 2, ganito din yung itsura. Napakaganda. Lumabas na yung ating rates. Since 2 klaseng rates lang yung na-upload natin, so working na ito automatic. Kahit mag-try ka,
pwede na silang makabili ng voucher code. See? Automatic lalabas na yung Zendesk checkout. Now, ganyan lang po yung kailangan ninyo sa pag-set up ng Microtech. Now, ang next natin na gagawin is mag-upload tayo, i-set up natin ito, yung ating hotspot na merong button. Maglagay tayo ng button dito. Ang gagawin natin, ililink natin yung ating voucher store doon sa button. Okay, na-gets nyo ba? So, wala na kayong integration na gagawin. No need for hard coding. No need na po yung napakarami kayong script na ilalagay dito. Gawin natin lightweight yung inyong portal. Maglagay lang tayo ng button, saka set up natin yung walled garden. Para po automatic, gagana na. Bali, yung problema nyo na lang is yung pag-upload ng voucher sa paglagay ng button. Ganyan lang po kasimple. So, yung gagawin natin para maglagay tayo ng button dito. So, depende po sa inyong portal, hotspot template, kung anong template ang inyong gamit. So, kasi by default, ang hotspot template dito, dito sa files, ito yung login, ito lang po yung ating i-edit, yung login.html. So, kung may mouse kayo, i-drag nyo lang ito sa desktop. Saka hanapin nyo yung login.html at i-edit. Kahit notepad pwede. So, notepad++ yung gamit ko. Now, ito yung code niya. Okay? Ito yung username, saka yung password, saka ito yung submit button na connect. Ito yon, ito yung connect. So, maglalagay tayo ng button dito sa itaas. Dito tayo maglalagay sa itaas ng connect button. Or sa ilalim na lang, no? Sa ilalim para ilabas natin ito sa closing tag ng form. So, kopyahin lang ang gagawin natin, napaka-easy. Kopyahin nyo lang itong input type kasi naka-properties na ito sa CSS eh. Tapos, wag natin lagyan ng submit. Yon. Tapos, yung value niya, lagyan natin dito ng anong value na ilalagay natin. Try natin kasi input to eh. So, siguro, yung gagawin natin is maggagawa tayo ng button. Yung button na lang. Button na lang yung gagawin natin siguro dito. So, try natin, maglagay ng button. Button. Maglagay tayo ng button. So, ito na lang. Tignan natin kung anong meron sa kanyang CSS para mabibilis ang paglagay ng button. Pero try natin, gumawa lang muna ng hyperlink. So i-href lang natin itong voucher store na gusto ninyo. So ito gusto ko yung version 2. So ilagay natin yung version 2 dito. So tapos maglagay tayo ng yon. Tapos i-close natin ito. Pagkatapos dito tayo gumawa ng properties ng button. So kopyahin na lang natin ito, yung input type equals, since na sa labas naman ito ng form, hindi ito magsasubmit. So kasi tinatamad na ako mag-edit ng CSS kopyahin lang natin yung properties. Input type is equals to submit. Pagkatapos lagyan natin ng value. Ito, lagay natin ng value na by voucher code. Halimbawa ganyan, Tapos i-terminate natin. Okay. Yun. So, bali sa loob ng anchor tag, dyan yun nilagay yung button na may value na by voucher code. So,
shorthand po ito ng pag-edit ng button. So kung gusto ninyo, pwede din ninyo ilabas ito, saka mag-closing tag kayo ng input. So try lang natin, no? So i-save natin ito. Pagkatapos natin ma-save, burahin natin ito, yung nasa loob ng hotspot folder. At saka i-drag natin yung na-edit na natin na login.html. At tignan natin, no, dito kung anong kalalabasan. Yun! So, meron na tayong buy voucher code button. Siguro, lagyan lang natin ng margin ito sa ilalim para yung powered by Microtech lalabas. So, naglagay tayo ng margin dito. Dito na lang sa loob. Lagay tayo ng style. Margin top. Lagay natin ng 10 pixel. At saka dito naman sa form, sa may anchor, siguro ilagay natin dito na try natin, no, kung pwede pa mag-style na walang margin dito. Margin top is equal, lagay natin 2 pixel lang kung saan ito yung location. O, sige, delete na lang muna natin kasi button naman kailangan eh. Okay, save. O, tapos i-replace natin uli. O, try natin, i-open natin. Yun. So, bumaba na yung powered by. So, pagka-click natin ng buy voucher code, automatic po, pupunta po ito sa ating voucher store. Kaso hindi pa po natin na set up yung ating walled garden. So kaya hindi po natin to ma-open yung voucher store kasi hindi natin na set up yung walled garden. Now, ang gagawin natin is i-set up natin itong walled garden natin. So, paano ba? Punta ka uli dito. Dito, pumunta ka lang sa terminal. Saka kopyahin mo itong walled garden script. No? So, nasa GitHub po natin ito. Ito, kopyahin nyo lang. Kopyahin mo itong script. Saka ito po ay i-paste ninyo dito sa terminal. So, paste lang. Ganon. So, pag-check ninyo dito sa hotspot sa walled garden, ito na po yung itsura niya. Sa walled garden IP. Yun. Yan na po yung itsura. Okay. Okay, nag-close. Nag-reboot pa. Tayo na natin, oh. So, burahin natin muna ito. Itong sa world IP. Okay. Yun. Andito na. Sa world IP list. Okay. So, as you can see, so mag-logout tayo, no, para mapakita natin na wala tayong load. So, wala tayong load ngayon. Wala tayong oras. Wala tayong existing na voucher. So, ang mangyayari is mag-click lang yung client ninyo ng buy voucher code.
Okay. So, ito na nga, no? Since na-set up na natin yung walled garden, so kahit wala tayong oras o yung kahit yung wala ng oras, makakabili pa rin sila ng voucher code. So, i-click lang nila itong buy voucher code. So, yon, ito, buy voucher code, yon. Lumabas na po yung ating voucher store, yung inyong na-set up. 3 hours of unlimited internet. So, try natin bumili, no? So, pay now. So, GCash, napakabilis. So, next lang. Antayin ng OTP. 752659. Okay, next. So, magbayad tayo. So, pay 5 pesos. So, proceed. So, antayin lang yung redirection. Yon. Dito na yung ating voucher code. At mag-redirect ito sa portal ng kusa. Okay, so click natin ito yung portal. So, lagay natin yung voucher code dito. Yon. So, connected na. Ano lang po kasimple. Okay? Alright. So, kung meron kayong account sa KLCIS, is makikita nyo dito yung inyong sale. Ito na yung sale mo ngayong araw. Merong 5 peso na pumasok. Yon. May pumasok na 5 pesos. At kung gusto naman ng inyong client makita yung kanyang transactions, pwede din. Mag-sign up lang siya dito sa ating KLCIS client account. Makikita niya yung kanyang nabiling voucher code ngayong araw. Ito. At makita niya din yung kanyang mga transactions. Kumpleto na po. Nasa store na ninyo. Okay? So, ganun lang kasimple. Kung may mga katanungan kayo, paki-leave lang po sa comment section. So, pwede din ito yung version 1 na voucher store. Yan, ilagay ninyo dito sa link. Ganito. Okay? Ayos ba? So, try lang, no? Kung yung mga problema kayo sa pag-setup, paki-comment lang kasi maraming tutulong. Ganyan lang po kabilis ang integration natin. So, thank you. God bless you all.